mga kababayan, ganito ba talaga kasinungaling itong si Senadora Risa Hontiveros? Ito ba talaga ang paraan ni Senadora Risa Hontiveros para linlangin niya ang taong bayan? Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. At pasensya na pala, medyo maingay dito sa ating kinaroroonan. May gumagawa ng kalsada, yung blinker, na maingay. Nagmula yun sa backho, pasensya na. Kasi ginagawa yung kalsada dito banda sa amin, mga kababayan. Yun na, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Grabe, sobrang sinungaling talaga nitong si Senadora Risa Hontiveros. Kaya hindi na tayo nagtataka, mga kababayan, na may katotohanan talaga ang ginagawang tanim witness nitong si Senadora Risa Hontiveros dyan sa Senado. Gagawa at gagawa talaga ito ng paraan para masira ang mga Duterte. May balak pala ito, mga kababayan, sa darating na 2028 presidential election, may balak ito na tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya kahit anong paraan, mga kababayan, kahit magsisinungaling, ay gagawin ni Senador Risa Hontiveros para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero nga hindi nagtatagumpay. So palpal, mismong Korte Suprema na ang nagsalita na mali itong si Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan, Kasi nga ayon sa Korte Suprema, ibinidang kaso ni Senador Risa Hontiveros kay Senador Rodante Marcolita mali ayon sa Korte Suprema, mga kababayan. Ito, mga kababayan, basahin ko lang. Mariing pinabulaanan ng Korte Suprema ang pahayag ni Risa Hontiveros na unanimous ang pagbaliktad nila sa desisyon sa League of Cities of the Philippines versus Kumilik noong 2009, mga kababayan. Grabe, naghahatid ng maling impormasyon itong si Senador Risa Hontiveros sa ating mga kababayan. Isa kang senador, pero nagpapakalat ka ng fake news. Ano, Risa Hontiveros? Wala ka na bang ibang maisip? Dahil hindi mo kayang makipagdebate kay Senador Rodante Marcolita, gumagawa ka ng paraan. Gumagamit ka ng kaso na hindi naman totoo. Totoong may kaso, mga kababayan, ng League of Cities of the Philippines versus Kumilik. Pero hindi totoong unanimous decision yon. O ito, basahin natin mula sa Ang Balita ngayon. Breaking, palpak si Risa. Yun ang kanyang pamagat, mga kababayan. Hindi totoo ang ipinunto ni Senador Risa Hontiveros kay Senador Rodante Marcolita sa gitna ng impeachment debate sa Senado ayon mismo sa Korte Suprema, mga kababayan. Grabe ka, Risa Hontiveros. Mahiya ka ba? Wala ka na talagang hiya. Wala ka naman talaga sigurong hiya. Sa pahayag ng Supreme Court, mga kababayan, nitong Huwebes ng gabi, pinabulaanan nito ang sinabi ni Hontiveros na unanimous umano ang naging reversal ng Supreme Court sa kasong League of Cities of the Philippines versus Kumilik noong 2009, mga kababayan. O di ba? Mismong Korte Suprema na, mga kababayan, ang sumupalpal nitong kasinungalingan ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Ayon kay Supreme Court spokesperson, mga kababayan, na si Attorney Camelting, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolution published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. Yun nga, mga kababayan, malinaw na malinaw ang sinabi ng Korte Suprema. The Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Risa Hontiveros, huwag kang magsinungaling dahil hindi naman pwedeng lahat na lang ng ginagawa mo dyan ay kasinungalingan. Mayroon talagang magsasalita na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Nakakahiya ka. May bala ka pa namang tumakbo.
bilang Pangulo ng ating bansa sa darating na 2028 presidential election. Yan ang ibinida ngayon ni Trililing. Excuse me mga kababayan, inom lang tayo, medyo napapaos tayo. Nakakahiya ka. Gumagawa ka ng maling impormasyon at ipinaparating mo sa ating mga kababayan sa harapan ng ating mga kababayan kung saan napakaraming nanonood dahil nga maraming nag-aabang sa debate na yan. Sa debate na yon. Ito nga'y kaugnay sa ibinasura o ginawang desisyon ng Korte Suprema mga kababayan na dismiss na yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsisinungaling mga kababayan itong si Risa Hontiveros dahil sa kagustuhan nila na matuloy talaga yung impeachment para wala na silang kalaban sa darating na 2028 presidential election. Sabi nga ni Senador Alan Peter Cayetano mga kababayan, talunin nyo na lang sa eleksyon, bakit dinadaanin nyo sa impeachment? Hindi lang kayo ang bumoto. Hindi naman talaga kayo bumoto kay Vice President Sara Duterte. Anong karapatan ninyo natanggalin ang isang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa na halal siya ng taong bayan? Sinong bumoboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Yung mga congressman na bayad mga kababayan. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Bayad kayo para pumirma kayo. Tapos, gusto ninyo natanggalin itong pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa na halal siya ng taong bayan. Ang taong bayan ang dapat magtanggal kay Vice President Sara Duterte kung talagang may ginagawa itong korupsyon mula sa confidential fund mga kababayan. Klarong-klaro na pamumulitika lang ang ginagawa ng mga ito. Itong si Risa Hontiveros ito mga kababayan ito may basahin natin dito. Ito'y mula ito kay Trillanes. Si Risa Hontiveros ang pinakamalakas na posibleng maging katapat ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes mga kababayan, di ba kapal na mukha? Ito siguro, pakana ito ng mga dilawan. Itong dilawan nga at itong si Romualdez ay nagsasabuatan para wala silang kalaban sa darating na 2028 presidential election mga kababayan na malakas. Ganito sila kadumi mga kababayan. Ganito yung laro nila sa politika. Ayaw nilang idaan sa halalan. O si Martin Romualdez, anong ginawa niya sa kanyang kalaban? Doon sa Tacloban mga kababayan, di ba? Pinadisqualified din niya sa kumilit. Yan din yung balak nila kay VP Sara Duterte. O ito pa mga kababayan, basahin natin ito mula ito sa ating kababayan na nagko-komento. Ito basahin natin. Supreme Court, hindi unanimous decision ang naging ruling sa League of Cities case. Ito news update. Binigyan linaw ng kataas-taasang hukuma na hindi unanimous decision ang kinalabasang ruling particular sa League of Cities case mga kababayan. Sa klarifikasyon at mensaheng ibinahagi ni Attorney Camille Ting, kanyang nilinaw at sinagot ang mga katanungan kung may katotohanan ang patungkol sa desisyon. Kung saan base sa opisyal na pahayag, kanyang pinabulaanan na unanimous decision ang Supreme Court ruling sa nabanggit na kaso. Risa Hontiveros, di ba sinungaling ka? Hindi nga totoo na unanimous decision. Huwag kang gumawa ng sarili mong kwento para lituhin lang ang ating mga kababayan. Nako, mga kababayan Ito ayon sa spokesperson ng Supreme Court mga kababayan in response to some of your question, we clarify that Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Ayon kay Attorney Camille Ting mga kababayan, spokesperson
ng Supreme Court. Habang kanyang sinasabi na hindi nila alam kung saan o kanino nanggaling ang pahayag na nagsasabing ang desisyon ay unanimous. Gawa-gawa lang ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Gawa-gawa lang. Nagmula yun sa kaniyang cellphone, Parang may binabasa siya doon. May parang pinapasa siguro ng kanyang mga staff. Kaso nga lang, mali. Piki, mga kababayan. Mali yung ginagawa ni Risa Hontiveros. Nakakahiya ka, Risa Hontiveros. Tapos, nangarap ka na, na tumakbo. Dahil ayon kay Trililing, ikaw daw yung pinakamalakas na katunggali ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Ang kapal ang mukha mo. Sobrang kapal ang mukha mo. Nayupa ka. Kaya to, may payo yung Korte Suprema. Kaya't payo ng Supreme Court, spokesperson na Kamelting, natingnan na lamang ang mga nailathalang desisyon at resolusyon ng Korte Suprema sa e-library nito. Grabe itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Kung napapanood natin yung debate nga, yung harapan ni Senador Rodante Marcolita at itong si Risa Hontiveros, talagang kinakain ng buhay. Wala naman talagang kalaban-laban. Isang magaling na abogado laban sa isang magaling na sinungaling, mga kababayan. Ano ba? Kaya nga humugot na lang siya ng kung ano-anong kasinungalingan para may tawag dito, mga kababayan. Mayroon siyang maidipinsa. Mayroon siyang maidipinsa kay Senador Rodante Marcolita dahil nga nilalamo ng buhay. Halos lahat ng mga senador, mga kababayan, na kontra na i-dismiss na yung impeachment ay talagang nilalamon lang ni Senador Rodante Marcolita ng buhay yung mga yun. Walang kalaban-laban. Kaya ginagamitan nila, mga kababayan, ng pinagbabawal na teknik. Ay nako, grabe. Nakakatawa. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, Risa Hontiveros, may balak man tumakbo bilang presidente. Wala pala tayong internet, mga kababayan. Putol yung wire. Baka tinamaan siguro ng bako. Yun ang dito lang muna at dito may kapag shout out dahil nga walang internet na putol. Biglang pula yung ating internet, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at i-shout out lang muna si Ma'am Berjever de Diyos ng Pulian, Bulacan. Tsaka yung mga apo, si Coco, si Dion at saka si Yuri. Si Ma'am Joyce ng Japan, si Ma'am Edisa Borby, si Ma'am Emilia Pascua ng Bulacan. At sa lahat sa ating mga viewers, maraming salamat sa iyong patuloy na suporta. At hanggang dito lang muna, once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.